Nakakainis na medyo nakakabuisit manood ng balita minsan pag may politikong ini-interview. Tapos alam mo nagsisinungaling. Sarap batukan ng tsinelas na may pako eh. Yung Pilipinas laging mataas sa listahan ng mga pinakakorap na bansa sa mundo. Pero kahit sinong tanungin na politiko, ni isa sa kanila, wala daw alam dun. Lahat sila inosente, lahat sila tapat at walang ninanakaw. Tapos pinupolitika lang daw sila. Saan kaya napunta yung pera? Walang project, ang pangit ng mga government services, tapos walang politikong magnanakaw. Pero nawala yung pera. Ano nangyari? Magic. Kapal ng mga mukha, no? Huling-huli na ayaw pang umamin ng mga hinayupak. Ay, pasensya na kakapanood ko kasi ng balita to napagbuntunan ko kayo. Pero, pag medyo humupa na yung inis ko, napapaisip ako ng konting slight eh. Bakit kaya sila nagsisinungaling? At alam kaya nila na nagsisinungaling sila o baka nakumbinsi na nila yung sarili nila na wala silang ginawang masama? At bakit kaya may naniniwala? Tsaka, bakit nga ba nagsisinungaling tayong mga tao? At posible ba na mabuhay tayo sa mundo na puro katotohanan lang o puro honest lahat? Okay kaya kapag kaganon? Sa totoo lang kung pagsisinungaling ang pag-uusapan, hindi naman ako malinis dyan at wala naman atang tao na hindi pa nagsisinungaling. Pero na lang siguro yung mga sanggol pa. Pag may nagawa tayong mali, kahit nung bata pa tayo, di ba nagpapalusot tayo gamit yung pagsisinungaling? Pag halimbawa, nahulog mo yung itlog sa sahig o kaya nakabasag ka ng baso, sasabihin mo hindi ikaw o gagawa ka ng katuwiran. Meron din tayong mga nai-imagine nung bata pa tayo na hindi naman talaga natin nakikita pero sinasabi natin na, uy, may dragon akong nakita o kaya ako si Superman. Yung mga ganon. Yung mga mabababaw na kasinungalingan. Sabi ng mga eksperto sa normal daw na pag-develop ng utak nating mga tao, nasa around 4 to 5 years old daw tayo natututo ng mas planado na pagsisinungaling. Kung dati halatang halata at nakakatawa yung mga palusot natin habang tumatagal, mas nagiging maingat or mas nagiging kalkulado daw yung mga kwento at mga katuwiran natin. Hindi na lang basta, uy, hindi ako kumain nun tapos may tsokolate ka sa bibig. Mga ganon. So habang tumatagal, natututo na daw tayong mag-isip ng timeline. Ito yung nangyari nung oras na to, so hindi ko pwedeng sabihin ganito. At nakukonsidera na rin natin yung alam ng kausap natin. At mas marunong na rin tayong magtago ng ebidensya para hindi obvious. At dito pumapasok yung tinatawag ng mga psychologist na theory of mind. Ito yung kakayahan nating maintindihan na may sariling isip din yung mga ibang tao. At once maintindihan na natin yun, doon na daw nagiging posible ang panlilinlang or panloloko ng kapwa. Kasi pag inisip mo, yung pagsisinungaling, hindi lang yan basta mag-iimbento ka lang ng kwento. Siyempre, kailangan mo ding isipin kung ano yung alam nila, ano yung hindi nila alam, ano yung dapat mong sabihin para paniwalaan ka, tsaka kung ano yung mga posibleng itanong sa'yo, at kung ano-ano pa. Di ba? Marami kang ikukonsidera Ibig sabihin, habang lumalalim yung kaalaman natin bilang tao, lumalalim din yung kakayahan nating magsinungaling ng mas convincing. So, ganun ba yun? Habang tumatalino ang tao, mas gumagaling din siyang magsinungaling. Kasi kung titignan natin, pag bata, inosente, hilaw yung palusot halatang halata. Pag teenager na, medyo mas marunong na, mas mahirap nang mahuli. Pero pag adult na, kayang-kaya nang gumawa ng sobrang detalyado na kwento na mas komplikado na yung mga katuwiran at minsan may facial expression pa at may emosyon na kasama yung pagsisinungaling. Pero wait lang, lahat ba ng pagsisinungaling ay considered na panloloko din? Well, konektado daw yung panloloko or yung panlilinlang sa pagsisinungaling kasi lahat ng panloloko ay may kasamang kasinungalingan. Pero hindi lahat ng kasinungalingan ay masasabi nating panloloko. Ano daw? Parang gumulo Hindi, ito. May mga pagkakataon daw na nagsisinungaling tayo pero wala naman tayong intensyong manakit or manlamang. Halimbawa, may nagtanong sa'yo, uy, kamusta ka? Okay ka lang ba? Tapos sasagot ka ng, okay lang ako, kahit hindi ka naman okay. Diba? O kaya, may magtatanong yung asawa mo na, honey, masarap pa yung luto ko? Oo, the best. Kahit lasang purong patis yung sabaw. Diba? Pagsisinungaling yun, yes. Pero panloloko, hindi agad Mas mabigat yung panloloko or yung panlilinlang.
may kasamang intensyon kasi yun na manlamang o kaya makasakit o kaya makapagmanipula ng kapwa para sa sariling pakinabang. Kasama na dyan yung mga scam, mga fraud at corruption ng mga hinayupak na politikong pinag-uusapan natin kanina. Iba na yun. So hindi lahat ng nagsisinungaling ay nanloloko. Pero lahat ng nanloloko may kasamang pagsisinungaling. Kasi meron nga tayong mga kasinungalingan na ang tawag natin ay white lies eh. 'Di ba? Mga kasinungalingan na sinasabi natin para iwas issue or para iwas away o para wala na lang usapan. Example, may nagsabi ng, "Uy, ang cute naman nung baby." Tapos pagtingin mo mukhang alien. Pero sasabihin mo pa rin, "Ay oo nga, ang cute." Meron din kasinungalingan para maprotektahan yung sarili natin para hindi tayo matrobol. O halimbawa, sasabihin mo sa teacher mo na traffic kaya ka na late kahit walking distance lang yung bahay niyo sa school. Mga ganon. Pwede pa din yan masabing na panloloko pero kadalasan ginagawa lang natin yan para umiwas sa conflict or protektahan yung feelings ng ibang tao. At madalas wala tayong intensyon na manakit or manlamang ng kapwa. Mga mabababaw na kasinungalingan lang kumbaga. Pero bakit nga ba tayo may kakayahang magsinungaling ng mga tao? Bakit tayo may abilidad na hindi magsabi ng totoo at magpanggap at mangmanipula ng ibang tao? Kasi pag inisip mo, hindi naman tinuturo sa school yan eh. Wala namang subject na ang purpose is turuan yung mga estudyante na magsinungaling para makapanloko ng ibang tao. At wala din naman sigurong magulang na nagtuturo sa anak na magsinungaling. Pero bakit parang natural siyang lumalabas sa ating mga tao habang lumalaki tayo? Kung kahit bata na hindi pa nag-aaral nagsisinungaling, ibig sabihin, hindi natin siya nakukuha sa ibang tao. Hindi siya social behavior kumbaga. Pag tinignan mo daw yung nature, hindi lang tao ang marunong manlinlang o manloko. May mga hayop na nagkukunwari na patay para hindi sila takihin or kainin ng ibang hayop. Meron ding mga nagbabago ng kulay para humalo sila dun sa background ng environment para hindi sila makita. So, sa mundo ng mga hayop, yung panloloko or yung panlilinlang ay hindi masama or kasalanan. Actually, survival strategy siya or kailangan para mabuhay. At kung ganun pala, posible kaya na yung kakayahan ng tao na magsinungaling ay hindi dahil likas sa masama tayo. Baka kasi dahil may kinalaman siya sa pag-evolve natin sa mundo na kailangan nating mag-survive or mabuhay kasama ng mga mababangis na hayop. Sa evolution kasi, yung mga katangian na nakakatulong sa survival at sa reproduction, yan yung mga mas nagiging karaniwan sa mga susunod na generation. Kasi kung ano man yung ugali or kakayahan na nagbibigay lamang sa isang uri ng species, yun yung mas nagiging common sa mga susunod na lahi. So sa loob ng libu-libong taon ng evolution natin sa mundo, yung mga sinaunang tao na mas magaling umintindi ng panganib, yung mga mas marunong bumasa ng sitwasyon, sila yung mga nabuhay ng mas matagal at nakapagparami. At posible daw na naging parte nun yung kakayahan natin na magdesisyon kung kailan magsasabi ng totoo o hindi, o kung kailan manlilin lang ng ibang tao o hayop para makasurvive. Kaya siguro hindi nakakapagtaka na kahit maliit na bata na 2 to 3 years old pa lang lumalabas na yung kakayahan nila na magsinungaling. At habang mas nagiging advance yung isip natin, mas nagiging advance na din yung kakayahan nating magsinungaling. So kung yung pagsisinungaling at panlilinlang ay nasa pagkatao natin at nakatulong sa survival nating mga tao, ibig sabihin, dala-dala pa din natin to hanggang ngayon. Wala na tayo sa gubat, hindi na tayo hinahunting ng mga mababangis na hayop, pero may iba na tayong kalaban. Sa modernong mundo, imbis na malalaking leon at makamandag na ahas, ang kalaban na natin ngayon ay kapangyarihan at pera. Kapangyarihan na nagbibigay ng impluwensya, kontrol, posisyon at kapangyarihang magdesisyon. Pera na nagdudulot ng korupsyon, mga scam at iba't ibang uri ng pandaraya sa kapwa. Kung yung kakayahan nating magsinungaling, dati ginagamit natin para makapanlinlang ng mga hayop na gustong kumain sa atin, ngayon, yung kakayahan nating magsinungaling at manloko ay ginagamit natin para magkamal ng yaman, para manalo sa eleksyon, at para kontrolin yung isip ng mga tao. Eto pa, minsan, hindi lang tayo nagsisinungaling sa ibang tao. May mga pagkakataon na nagsisinungaling din tayo sa sarili natin.
At kapag nagawa na nating kumbinsihin yung sarili natin na tama tayo, hindi na siya simpleng pagsisinungaling o panlilin lang. Nagiging paniniwala na siya. At ito yung mas delikadong klase ng kasinungalingan. Ito yung kasinungalingan na hindi na tinuturing na kasinungalingan ng mismong taong nagsisinungaling. Sobrang lalim na kasinungalingan na neto na kahit yung mismong tao, nakumbinsi niya na yung sarili niya na maniwala sa sarili niyang version ng kwento. At alam niyo sa tingin ko, ito yung nangyayari sa karamihan ng mga politiko natin eh. Pag nakita mo sila sa TV, sobrang paniniwala nila dun sa sinasabi nila. Napaka-sincere pag pinakinggan mo silang magsalita. Kasi sa tingin ko, pati sarili nila, naloko na nila eh. Yan yung tinatawag na self-deception. Intindi, no? Isa pa yung cognitive dissonance na tinatawag. Ito yung kapag may ginawa yung isang tao na hindi tugma dun sa pinaniniwalaan niya. Imbis na aminin niya na nagkamali siya ay binabago na lang niya yung kwento o yung paliwanag sa isip niya para maging tama pa din siya. Halimbawa, may isang politiko na nagsabi na anti-corruption daw siya o galit siya sa mga korap. Pero may kaibigan or kamag-anak siya o siya mismo na nasangkot sa corruption. So imbis na aminin niya, na sasabihin na lang niya na pinupolitika lang ako. So hindi tumugma yung anti-corruption na tingin nila sa sarili nila sa realidad or dun sa tunay na nangyari. Ngayon, pag ganyan, may dalawang option yung tao kapag nangyari yan. Number 1, aminin niya na mali siya. O kaya number 2, baguhin na lang yung kwento para hindi na sila mali. At kadalasan, mas pinipili ng karamihan ng tao yung pangalawa. Imbis na aminin o harapin yung pagkakamali, binabago na lang nila yung istorya o naghahanap sila ng ibang argumento para maging tama pa rin sila. O kaya, minsan kahit alam nilang mali, gagawa sila ng dahilan para maging katanggap-tanggap yung mali sa isip nila. Halimbawa, sasabihin na lang nila na ginagawa rin naman to ng iba eh. O kaya, parte na to ng sistema, ako lang yung nahuli pero lahat naman kami ganito ang gawain. So, sa isip nila, hindi na nila nakikita yan na pagsisinungaling. Para sa kanila, nagiging makatuwiran na sila. Kasi sa totoo lang, mas madaling maniwala sa sarili nating kasinungalingan kesa aminin na mali tayo. Lalo na sa mga politiko, malaki yung kapalit sa kanila ng pag-amin ng mali. Pwede silang mawalan ng boto, pwedeng makasuhan at pwede rin silang makulong. At pag ganyan yung mga pwedeng mangyari, mas nagiging makatuwiran yung pagsisinungaling kesa umamin. So, kung tayong mga tao, lalo na yung mga politiko, may malinaw na dahilan para magsinungaling. Ang magandang kasunod na tanong siguro bakit tayo naniniwala o bakit may mga naniniwala pa rin? Kasi may mga sinungaling na obvious eh. Halatang halata kasi minsan may ebidensya against dun sa sinasabi nila. Pero may naniniwala pa din sa kanila at kadalasan pinagtatanggol pa nila. May teorya sa psychology na tinatawag na truth default theory. Sabi dyan, natural daw sa ating mga tao ang maniwala. Kumbaga, default daw natin ang paniniwala at hindi yung pagdududa. Hindi daw tayo nakaprogram na magduda agad. Mas nakaprogram daw tayo na maniwala agad. At ito yung explanation nila. Isipin mo nung unang panahon pag may sumigaw ng, "May leon, takbo!" Yung mga taong naniwala tumakbo agad, sila yung mga naligtas. Tapos yung mga tao na hindi agad naniwala at nag-isip muna, "Teka, totoo ba yun? Check ko nga muna kung may leon nga talaga, mamaya wala naman." Sila yung nakain ng leon. Sa mga panganib daw kasi sa nature, mas okay na maniwala ka at tumakbo ka na lang agad kaysa mag-isip ka pa. Kasi kahit totoo man yun o hindi, pag tumakbo ka agad tapos wala naman palang leon, bad trip yun, oo. Pero napahiya ka lang at tsaka baka napagod ka lang kasi tumakbo ka, wala naman pala. Pero kung sakaling totoo pala na may leon at nag-isip ka pa, yari ka, deads ka. So sa buhay ng mga sinaunang tao noon, mas okay na mapahiya ka dahil tumakbo ka sa wala kaysa makain ka dahil nag-verify ka pa at nag-double check ka pa. So sa libu-libong taon ng evolution, posibleng nasanay daw yung utak nating mga tao na mas paboran yung paniniwala kaysa sa pagdududa. Hindi dahil natural na tanga tayo. Pero yun nga, maraming pagkakataon na mas safe talaga na maniwala agad. Pag may sumigaw na may sunog, pag sumigaw na takbo,
Yung mga ganong sitwasyon, di ba? Totoo man yun o hindi, gawin mo na lang. Maliit lang yung mawawala sa'yo kaysa isugal mo pa. Kaya lang, ito yung problema. Yung mekanismo na yon na tumulong sa ating mabuhay nung sinaunang panahon, mukhang isa yun sa mga dahilan kung bakit tayo naloloko ngayon. Kasi sa modernong mundo, hindi na leon ang kalaban natin. Fake news na, disinformation tsaka mga kasinungalingan ng mga tao sa paligid, lalo na yung mga politiko. Pero dahil nga nakaprogram pa rin tayong maniwala agad, marami sa atin ang ganun ang ginagawa kesa mag-fact check. Mas mabilis pang mag-share, mag-react kesa mag-research muna. Kaya tuloy, maraming Pilipino ang nauuto. Hay, parang hirap no? Parang hirap ng sitwasyon nating mga tao kasi nakaprogram tayo na magsinungaling. Pero at the same time, nakaprogram din tayong maniwala agad. Parang nakaipit tayo sa dalawang nag-uumpugang bato at mukhang walang paraan para makalis tayo sa trap na yan. Mahirap kasi ang kalaban natin is yung libu-libong taon ng evolution Pero tingin ko, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa or wala na tayong magagawa. Siguro sa panahon ngayon mas maganda kung yung pagdududa, yung maging bago nating survival strategy. Lalo na sa panahon ng social media at disinformation sa internet. Tingin ko mas maganda kung pagdududahan na lang natin lahat sa umpisa. Mas okay na sigurong maging medyo praning kaysa yung mauto tayo agad, no? Tingin ko kailangan nating mas maging maingat sa mga tatanggapin nating impormasyon at mas maging mapanuri sa sinasabi ng kahit sino. Pati na rin sa mga kasinungalingan na sinasabi natin sa sarili natin. Kasi yung katotohanan, kadalasan talagang masakit yan tsaka mahirap aminin. Pero mas okay na sa akin yung masakit na katotohanan kesa yung mabulaklak na kasinungalingan. Mas okay na sa akin mahirapan akong mag-fact check at mag-research muna kesa mahirapan sa parusa ng paniniwala sa kasinungalingan. Choose your heart, kumbaga. Parang ganun lang Pero at least may choice tayo. Pwedeng maniwala agad or pwedeng magtanong muna. Kayo, ano tingin nyo? Trap na nga ba talaga tayo sa mga kasinungalingan at sa mga taong naniniwala o may pag-asa pa tayong mabago yan kahit papano? Doon naman sa tanong kanina na okay kayang mabuhay sa mundo na walang kasinungalingan at puro 100% na totoo lang ang sinasabi ng lahat ng tao. Hindi ganun kadaling sagot dito kasi sabi ng ilang mga eksperto, baka daw hindi natin magustuhan. Karamihan daw kasi sa mga kasinungalingan nating mga tao sa pang-araw-araw na buhay ay madalas sinasabi natin para makaiwas sa away o para maprotektahan yung feelings ng ibang tao. Hindi para makasakit ng kapwa. Yun nga, yung mga white lies natin, yung mga tipong sasabihin mo, sorry busy ako kaya hindi ako nakareply agad. Kahit na ang totoo hindi ka talaga interesado dun sa sinasabi ng kausap mo kaya hindi ka nag-reply agad. O kaya sasabihin mo, on the way na ako pero kakagising mo lang kasi ayaw mo naman talagang pumunta kaya tamad na tamad ka. Sipin mo kung wala yung mga ganyang white lies. Lahat ng iniisip natin, lahat ng opinion na meron tayo, matik sasabihin natin agad. Walang preno, walang filter. Parang ang sakit mabuhay sa mundo pagka ganun, ano? Nga pala kung interesado kayo, may dalawang movie ako na alam na parang ganyan yung tema. Yung isa, yung The Invention of Lying, ng 2009 yun. Yung isa naman Liar Liar 1997, si Jim Carrey yung bida dun. Nakakatawa yung mga yan, try nyo kung hindi nyo pa napapanood. Tapos, meron din tayong mga tinatawag na positive illusions or yung mga pagkakataon na niloloko natin yung sarili natin para makatulong sa mental health natin at para mas maging matapang tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Naalala ko tuloy ng mga panahon na nanliligaw pa ako, parang mag-LBM ako sa sobrang kaba kadalasan Pero kinukumbinsi ko yung sarili ko na ako si James Bond para mas mukhang may confidence ako at gumagana sa akin yung ganun. Kaya okay din yung may ganito tayong kakayahan Depende sa sitwasyon. Kasi nga, hindi lahat ng kasinungalingan ay pare-pareho. At hindi rin lahat ng katotohanan ay automatic na mabuti yung epekto. Pero ito yung mas nakakatakot ngayon. Hindi lang tao ang nagsisinungaling. May AI na, may mga bots at mga deepfakes pa. Tapos, yung algorithm ng mga social media na ginagamit natin, pinupupug tayo ng mga bagay na gusto nating makita at marinig. Kaya kung may pinaniniwalaan ka na at yun yung palagi mo pinapanood yun at yun yung ipapakita sa iyo ng social media. Kaya madalas,
hindi ka makakakita ng ibang opinion or ng ibang pananaw sa feed mo. May kasabihan na, the first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool. Ibig sabihin, huwag mong lokohin ang sarili mo dahil sarili mo ang pinakamadaling lokohin. Tungkol to sa personal bias eh. Kasi lahat tayo may kinikilingan or kinakampihang tao o pananaw. Aminin man natin o hindi. At yung personal bias na yan ay malaki yung epekto sa emosyon at mga desisyon natin. Pansinin mo, pag magaan yung loob mo sa isang tao o sa isang politiko halimbawa, magaan yung loob mo sa kanya, mas madali kang maniniwala, di ba? Kahit na hindi mo pa na-check yung mga sinasabi ng politiko pero dahil feeling mo mabait siya, kadalasan kumbinsido ka na agad eh. Kaya yung pinaka-importanting unang-unang babantayan natin ay yung sarili mismo natin. Yung sarili nating bias. At mahirap gawin yan. Mahirap kontrahin yung sarili nating emosyon. Mahirap mag-fact check, mahirap magbasa at makinig ng mahabang kwento o detalye. At lalong mahirap umamin na nauto tayo, na mali pala tayo. At mahirap lalong magpalit ng pananaw. Pero ganoon talaga eh. Ang katotohanan kasi hindi palaging masaya. Yung katotohanan hindi laging pabor sa atin. At minsan nakakapagod hanapin. Kaso parang yun lang yung paraan eh para makawala tayo sa trap. Dun sa kulungan ng libu-libong taon ng evolution nating mga tao. Ano sa palagay nyo? Handa na kaya tayong mga Pilipino na masaktan sa katotohanan o mas gugustuhin pa din ba nating manatiling komportable sa mabulaklak na kasinungalingan? Ako, gusto ko pa ding batukan ng tsinelas na may pako yung mga sinungaling na politiko eh. Kayo, ano sa tingin nyo? Salamat sa panonood.